Okay, ito yung sinasabi ko kanina, paano nakuha yung 15.22. Kasi pati ba naman yan itatanong. Copy of chapter 6. Nasa GC ata. Ayan. Chapter 6, final statement. Yung breakdown ng 15.22 nandito. And then yung ito din yung sasabi ko na sa isang blocks. Ito yung measurement, ilang grams. So overall 340 lahat yan. And then kapag 160, ito yung measurement niya by grams. And then convert to kilograms, ganyan siya. Which is nakalagay sa chapter 3 din. So yung 15.22 sa reporter, babasahin dito yung breakdown ng product costing if 160 blocks. And then, nakalagay siya sa dito sa tab na to, schedule 1 to 11. So, ayan. Update ba ito? $15.22. Ito. Cost per unit, paano nakuha? So, yung 990, ito, add dito, dito. And then, convert mo siya into peso. Ito kasi yung sa 160, ngayon pang isang blocks lang siya, is 6.9 plus 0.37 plus 0.78 and then plus depreciation 18. So, ayan yung total niya din, yung kanina. Ito, utilities total. Pang unit, parehas lang yung sagot niya kahit gamitin mo to yung maliliit lang. Per one block or panglahatan. So, ito yung depreciation total. In total niya, i-add, ito yung sagot. Divide by 160 is 15.22. So, ayun siya. Ang dinivide mo siya, minus mo selling price minus sa unit cost, 19.78. In case lang itanong sa inyo, kung basahin yung chapter 11, schedule 1 to 11. And then, pagpunta nyo dito, wait lang. Yan, part ko naman yan.
In-explain ko lang kung saan kukunin yung yung breakdown, kung saan niyo babasahin. And then ito, yung mga parts nyo, yung sa asset, in case lang itanong, yung sa may asset turnover, and then yung sa may equity part, yung mga ratio na. So, dapat alam nyo din, in case lang naman itanong. And then this will be the last part, and then recommendation under 2 minutes and 30 seconds. And then last reporter, yun yung akin. So, ayun yung proceeding and yung flow ng yung sa PPD na to. And sinabi ko kanina kung saan nyo makukuha yung mga sagot, kung saan kayo mag-a-anchor. Bago nyo ibuka yung, bibig nyo pang nagsasalita kayo, sabihin nyo, you can see this on sa panel. Based on chapter 4, as written on chapter 4, or kagaya nito sa management aspect, which is nasa chapter 1. So we do have a pre-operating management aspect or pre-operating management, as well as yung during the operating na. Kasi sa pre-operating, may nakalagay carpenter doon. Baka i-clarify nila yan, ba't kailangan nun. So, kailangan nun kasi merong construction ng renovation, which is 100K. Baka lang itanong dito sa part na to din. Pero again, kapag magsasalita, may naka-base sa chapter para alam nila na binasa nyo yung chapter and alam nyo kung saan nyo hinuhugot yung sinasabi nyo. Hindi kayo pwedeng magbitaw na based on our opinion, based as I've read, okay, based on what you have read, pero anong chapters? So, hindi kayo pwedeng magbitaw ng hindi kumpletong salita, lalo na kung nasabihin nyo based on what I read in our paper. Dahil magbigay kayo ng chapter kung anong part siya. Okay, so yun lang yung proceeding and then yung flow ng PPT. So again, 2 minutes and 30 seconds for each reporter, except for this one, at least 15, and then this one at the end, 15, babasahin lang naman yan. Okay, so that will be all for the proceeding and yung flow ng discussion nito. Paano pala tayo mag-introduce? Pwede siya, yung first script siya. Hindi kasi pwedeng pang-uupo kayo doon. Well, nakaupo nga lang pala, hindi pala tatayo. So, sunod-sunod na yan. Hindi naman kayo pwedeng ibabato-bato niyo yung laptop san-san. So, isa lang. Kaya siya may script din. Binigyan natin ng script. So, kunwari, first page, si Cesar, introduce muna siya, then next na page, ako na mag-introduce, ganon, or hindi sa isang-isahan. Hindi, na-introduce na din siya rin. Yun na Ito. yun. Siya na mag-introduce. Siya na mag-introduce. Sige. Meron siyang script. Yun na yun eh. May script na ba May script naman siya eh. Oo, meron doon sa video na nakuha ko na yung script doon. Tsaka doon sa paper. Sige, okay na. End ko na yung And na yung recording.